Magandang umaga po at pinagpalang araw ng ating pagbubulay-bulay at muli pananalangin para sa ating mga kapatid. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Muli po ang aming paghiling na ang aming mga kapatid na may karamdaman ay tulungan po ninyo. Ang mga kapatid naming nabibigatan ay alalayan po ninyo. Ang mga kapatid naming may pangangailangan, punuan po ninyo. Higit sa lahat, sa umagang ito, gamitin mo pong daluyan ng iyong biyaya, ang iyong mga salita sa aming pagbubulay sa umagang ito. Mangusap po kayo sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulay, hanguin po natin sa aklat po ng awit, Psalm chapter 22, verse 26. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. Ang maamo ay kakain at mabubusog. Kanilang pupurihin ang Panginoon na humanap sa Kanya. Mabuhay nawa ang iyong puso magpakailanman. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay, the meek shall be satisfied. Ang maamo ay mabubusog. Sa banal na kasulatan ay hitik sa mga pangako ng pagpapala sa mga maamo o mababang puso. May paniniyak ng kapayapaan sa maamo at mababang kalooban. Awit, Kabanatang 37, talatay 11. Ngunit ang maamo ay magmamana ng lupain at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Gayon din ay may pangako ng pagliligtas at pagdamay ng Diyos sa mga maamo. Mayroong kadluan ng naibang kagalakan ang mga may mababang kalooban. Awit 149, talata po ay 4 hanggang 5. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ng maamo. Pumuri nawa ang mga banal sa kaluwalhatian, magsiawit sila sa kagalakan sa kanilang mga higaan. Dagdag pa na nakatutuwa sa pahayag ng salita ng Diyos ay ang kanyang pagpapahalaga sa mga maamo at mababang puso. Unang Pedro Kabanatang 3, talatang 4, Espiritong maamo at payapa ay may malaking halaga sa paningin ng Diyos. The meek shall be satisfied. Ang maamo ay mabubusog. Bakit nga ba may pangako ng kabusugan o kahustuhan ang Diyos sa mga maamo at mababang kalooban? Ano ang nakikita ng Diyos sa puso ng maamo o ng mababa? Una, ang taong maamo at may mababang puso ay handang maturuan o madaling turuan ng Diyos. Awit, Kabanatang 25, talatang 9 hanggang 10. Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na nangag-iingat ng kanyang tipan at ng kanyang mga patotoo. Madaling maituring ng maamo at mababang kalooban na ang kaparaanan ng Diyos ay mainam at ito ay puno ng kagandahang loob. Ikalawa, ang taong maamo at mababang kalooban ay palagyang umaasa sa tulong ng Diyos. Awit, Kabanatang 40, talatang 17. Ngunit ako'y dukha at mapagkailangan, gayon may inaalaala ko ng Panginoon. Ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas. Huwag kang magluwat, O Diyos ko. Ang may maamong puso ay kumikilala ng kanyang pagkamababa. Palagyan siyang lumalapit sa Panginoon at humihingi ng kanyang kaligtasan sa Diyos. Ikatlo, ang taong maamo at may mababang kalooban ay gumagamit ng pamamanhik o pakikiusap. Kawikaan Kabanatang 18, talata po ay 23. Ang dukha ay gumagamit ng mga pamanhik. Nakikitungo siyang walang pagmamataas sa kapatid o sinumang kapwa, maging ito man ay nagkukulang sa kanya. Ikapat at huli, ang taong maamo ay may mababang kalooban ay itinuturing na ang katapatan ang kanyang yaman. Kawikaan Kabanatang 19, talatang 1. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat. Iniingatan niya ang kanyang pagtatapat sa Diyos at hindi niya ito dinudungisan at kanyang iniingatan ang kanyang kaugnayan sa Panginoon. Lumalakad siya sa katwiran
sapagkat ito ang kanyang tanging yaman. Kawikaan, Kabanatang 28, talata po ay 6. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat, kaysa sa suwail sa kanyang mga lakad, bagamat siya'y mayaman. The meek shall be satisfied. Ang maamo ay mabubusog. Ito ang ilan sa mga ginintuang dahilan kung bakit pinagpipitaganan ng Diyos ang mga may maamo at mababang kalooban. Sa mata ng Diyos, ang hain na kanyang laging hinahanap ay ang pusong maamo at mababa. Maliwanag po sa awit, 51, talatang 17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Pinararangalang palagi ng Diyos ang mga may mababang kalooban. Natutuwa ang Diyos sapagkat hindi pinagtatakpan ng maamo ang kanyang pagkukulang at pagkakasala. Hindi pinagmamalaki ng may taong mababang kalooban ng kanyang kalalagayan, at higit sa lahat ay hindi siya natutuwa na may pagsuway at maling laman ng kanyang puso. Pilit niyang iniingatan ng salita ng Diyos sa kanyang puso upang huwag siyang magkasala. Awit 119, talatang 11 hanggang 12. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mapalad ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. The meek shall be satisfied. Ang maamo ay mabubusog. Ayon sa talatang ating pinagbubulay-bulayin, ang kabusugan o kahustuhan ng taong maamo at may mababang kalooban ay nagsisimula sa kanyang pagpuri at paghanap sa Diyos. Ang kanyang kahilingang una ay ang matagpuan muna ang Diyos at ito'y mapapurihan. Ang mga kanyang kinakain o anumang tinatangkilik ay bunga ng paghanap niya sa Diyos. Lahat ng kaloob ng Diyos ay kanyang ipinagpapasalamat at nagiging kasangkapan ng kanyang pagpuri. Anumang bagay na ipinagkakalob ng Diyos ay tinitingnan niyang sapat at kung maari sagana para sa kanya, dahil palagian niyang nakikita ang kanyang hindi mabilang na pagkukulang sa Diyos na kung tutuusin ay sapat ang mga ito. Ito'y mga dahilan upang siya ay mapagdamutan ng Diyos. Sa may mababang kalooban, anumang pagkahatian ay mainam, hindi tulad ng mga mapagmataas na ang tingin sa mga bagay ay laging kulang at kakaunti. Kawikaan, Kabanatang 16, talatang 11, maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha kaysa bumahagi ng samsam na kasama ang palalo. The meek shall be satisfied. Ang maamo ay mabubusog. Naipanawagan na rin po ng salita ng Diyos na sa kanyang paanyaya ay kailangan matutunan ng kaamuan at kababaan ng loob, sapagkat mahihirapan tayong matuto ng kanyang mga aral at maihatid sa makalangit na kapahingahan, hiwalay sa kaamuan at kababaan ng loob. Mateo, Kabanatang 11, talata po ay 20. Ang kaamuan at kababaan ng loob ay halimbawa ng ating Panginoong Hesus na hindi mapapasubalian. Anuman ang kalalagayan at katatayo ng isang taong may maamo at mababang kalooban ay magiging paraan ng kanyang pagkatuto at pagkaunawa sa kapahayagan ng Diyos. Filipos, Kabanatang 4, talatang 11 hanggang 13. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ng masiyahan sa anumang kalalagayan ng aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. The meek shall be satisfied. Ang maamo ay mabubusog. Sana po ngayong umaga, bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos, ay mapagkalooban tayo ng maamo at mababang kalooban upang sa araw na ito ay makalakad tayong may kahustuhan at busog sa pag-asa at kapayapaan mula sa biyaya ng Diyos. Ika nga po ng awit, Kabanatang 22, talatang 26, ang maamo ay kakain at mabubusog, kanyang pupurihin ng Panginoon na humahanap sa Kanya. Psalm 22 verse 26, the meek shall eat and be satisfied. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala namin Diyos, salamat po. Tinuturuan mo kami ng susi at lihim ng kabusugan at kahustuhan. Ito ay wala sa dami o kasaganaan, kundi nasa mababang puso at kalooban.
Bigyan mo kaming palagi ng mababang kalooban at maamong puso upang sa lahat ng pagkakataon ay mabusog at mahusto ang aming mga puso. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po sa mga ipagkakaloob mo, tigit sa lahat, salamat sa kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.